4:51 na po, magandang umaga. Ngayon po ay araw ng Lunes at 30 ng Enero 2017. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Rason, ako po si Jun Suriao. Ako naman si Monica Veralio. Narito na po ang mga humahataw na balita. Anti-Illegal Drugs Unit ng Philippine National Police bubuwagin na ayon sa kay PNP Chief Ronald De La Rosa. Abu Sayyaf leader Isnilon Hapilon itinurong pinuno ng Islamic State sa Pilipinas ni Pangulong Rodrigo Duterte. Implementasyon ng no weekday sale policy sa mga mall sa Metro Manila, pinalawig ng MMDA. Mahigit 4 na pisong taas presyo sa kada kilo na LPG, posibleng ipatupad ngayong linggo. US President Donald Trump naglabas ng 4 na buwang travel ban laban sa 7 Muslim majority country. Mga kilos protesta isinagawa sa iba't ibang lugar sa Estados Unidos. NHA Builders, naguho ang pangarap na makapasok sa quarterfinal sa UNTV Cup Season 5 matapos biguin ng BFB Firefighters. At mas mahigpit na seguridad sa paligid ng MOA Arena ipatutupad ngayong araw para sa pagdaraos ng Miss Universe 2016 Coronation. Bago po ang detalye ng mga balita, alamin muna natin ang mga pangyayari sa nakalipas na araw sa ating Weekend News Rewind. Ilang bahagi na naman ng Mindanao ang binaha nitong weekend. Wala pang 2 linggo buhat ng makaranas ng malawakang pagbaha sa Cagayan de Oro ay muli na naman itong nalubog sa baha. Hindi madaanan ang ilang pangunahing lansangan matapos bumuhos ang malakas na ulan noong Sabado na dulot ng trough ng low pressure area. Agad na pinalikas ang mga residenteng nakatira sa mga low-lying areas. Umapaw naman ang Agusan River sa Agusan del Norte na nakaapekto sa ilang barangay. Ganito rin ang naging sitwasyon sa Agusan del Sur kung saan lubog din sa baha ang ilang mga bahay. Samantala nadagan na naman ng punong kahoy ang 2 bahay sa Villanueva, Misamis Oriental dahil sa paglambot ng lupa dulot pa rin ng walang tigil na ulan. Samantala 2 mangingisda ang nasagip ng BRP Mangyan ng Philippine Navy habang nagsasagawa ng maritime patrol malapit sa Malampaya gas field. Kinilala ang mga ito na si Miljun Jun Mahinay at Ron B. Jojo Batirsal, kapwa 24 anyos. Mahigit 1 araw nang nasa karagatan ng dalawa matapos masira ang makina ng sinasakyang bangka at tangayin ng malalakas na alon at hangin. Nasa maayos namang kalagayan ang dalawa na parehong itinurn over sa Coast Guard Station ng El Nido. Pinamamadali ni Labor Secretary Silvestre Bello III ang pagkakaloob ng tulong sa pamilya ni Jakatia Pawa, ang overseas Filipino worker na nabitay sa Kuwait. Inatasan na ng kalihim ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA para sa ilalim sa psychosocial counseling ang pamilya. Tatanggap ang pamilya ni Pawa ng 120,000 na tulong na pinansyal. Makakatanggap din ng college scholarship ang 2 anak ni Jakatia. 770 migrants ang ligtas na nakarating sa Port of Catania sa Italy. Bahagi ito ng nasa 1,000 migrants na nasagip ng Italian Coast Guard sa Central Mediterranean. Sakay ang mga ito ng 6 rubber dinghies at 3 wooden vessels. Samantala 1 bangkay naman ang na-recover ng mga otoridad sa operasyon. Kabilang sa rescue operation ang Spanish humanitarian group na Proactiva Open Arms, 1 Caribbean registered supply vessel at ang Italian Coast Guard ship. UNTV News and Rescue Team ang 3 lalaking nasugatan matapos bumangga ang minamanehong motorsiklo sa Cagayan de Oro noong Sabado ng madaling araw. Narito ang hataw na balita ni Asher Kadapan. Wasak ang harapang bahagi ng isang motorsiklo matapos bumangga sa isang tractor unit o prime mover truck sa kahabaan ng barangay Kauswagan, Cagayan de Oro noong Sabado. Sugatan ng 3 sakay ng motorsiklo na tinulungan ng UNTV News and Rescue Team. Kinilala ang mga biktima na sina Jomart Pateño, Jasper Tan at Alger Terador. Kwento ng mga ito, pauwi na silang magkakaibigan galing sa isang kasiyahan ng mabangga sa papalikong truck.
Aminado naman ng mga ito na mabilis ang takbo ng sinasakyang motorsiklo. Samantala, matapos mabigyan ng pangunang lunas, ay dinala ang tatlo sa malapit na ospital. Kasama ang Cagayan de Oro News Team, Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue, Philippines. Samantala, patuloy ang isinasagawang pursuit operations ng militar laban sa Manoy leader ng Islamic State militants sa Pilipinas na si Abu Sayyaf Senior Leader Isnilon Hapilon. Narito ang hatol na balita ni Leslie Long Bowen. Ang Abu Sayyaf leader na si Isnilon Hapilon umano ang top honcho o pinuno ng Islamic State sa Pilipinas. Ito ang ipinahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte sa isang press conference sa Malacanang kagabi. It's a mass insanity. And Hapsilon was already given the blessing to be the leader ng ISIS. But he is now the top honcho of the ISIS dito. Ayon sa Pangulo, nangangamba siya sa banta ng extremism sa bansa na siya ring pinakamatinding problemang kinakaharap ng mundo sa ngayon. The ISIS, sabi nga nila, come hell or high water, they will establish the caliphate. Kaya naman aniya, gagawin ng tropa ng militar ang lahat upang masugpo ang banta ng terorismo sa bansa. I will use the bombs and the heavy artillery and all. Kaya bago mo pumasok, yung mamatay dyan, sorry na lang, collateral damage. Noong Biyernes ay iniulat ng Armed Forces of the Philippines na malubhang nasugatan si Hapilon sa military airstrike na isinagawa sa bayan ng Butig sa Lanao del Sur. Patay naman umano sa operasyon ng isang Indonesia na kasama ng ASG leader na kinilala lamang sa alias na Mohisen. Si Hapilon ay isa sa mga wanted terrorist sa Estados Unidos na umano'y sangkot sa pagdukot sa 3 American national sa Palawan noong 2001. Sa ngayon ay patuloy ang ginagawang pagtugis ng AFP sa grupo ni Hapilon. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Philippines. Makikipagtulungan ng MMDA sa National Bureau of Investigation o NBI upang maipatupad ang pagpapataw ng mas mabigat na parusa laban sa mga motorista magpaparada sa mga no parking zones. Narito ang hataw na balita ni Joanne Ano. Patuloy na pinaiigting ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang kanilang mga isinasagawang hakbang upang matugunan ang problema sa illegal parking sa mga kalsada sa Metro Manila. Isa ito sa mga itinuturong sanhi ng mabigat na trapiko sa ilang lugar sa Kalakhang, Maynila. Kaya naman nakikipag-ugnayan na ang MMDA sa National Bureau of Investigation upang patawan ng mas mabigat na parusa ang mga sumusuway sa patakarang ito. Sakop nito ang mga pabayang motorista na paulit-ulit na naaaktuhang iligal na nagpaparada ng kanilang mga sasakyan. Sa ilalim ng panukala, ang mga driver na hindi makakapagbayad ng multang 500 pesos para sa illegal parking ay isasama sa alarm list ng NBI. Ang intention po ay managot ka, lalo na kung di mo bayaran yung penalties at tinakbuhan mo pa. If you don't pay within the specified period, then kakasuhan ka namin and your name will be, ang request namin sa NBI, lalagay ka namin sa alarm list nila. Habang hindi nababayaran ng driver ang penalty, mananatili ang kanilang mga pangalan sa listahan. Kapag nagkataon, mahihirapan ang mga ito na makakuha ng NBI clearance na isang mahalagang dokumento. Kasi po kailangan talaga natin higpitan at siguraduhin na hindi gawing rason ng mga ating mga may-ari ng illegally parked vehicles na hindi pa naman panahon para magbayad. Yan ang nangyayari. So in the meantime, they will keep on repeating it. They will keep on doing it. Talagang kailangan natin yung spasyo ngayon. We need na maklear lahat ng mga kalye. Ngayon ay umaabot na sa mahigit 6,000 mga sasakyan ang nato ng Interagency Council simula ng paigtingin ng mga ito ang kampanya laban sa illegal parking noong Agosto. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Makati City. Ipinahihinto ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang operasyon ng dalawang application-based transport service na Wonder Carpool at Angkas. Ito ay dahil hindi pa nila nakasusunod ang mga ito sa mga requirement ng pamahalaan para mabigyan ng accreditation bilang Transport Network Company o TNC.
kapag hindi pa nila itinigil ng mga ito ang kanilang operasyon, ay mapipilitan ng ahensya na gumawa ng hakbang na legal laban sa mga ito. Paalala ng LTFRB sa publiko, ang mga TNC lamang na Grab, Uber at UHop, ang app-based transport service, ang pinapayagang mag-operate sa bansa. Posible naman magkaroon ng pagtaas sa halaga ng diesel ngayong linggo. Ayon sa oil industry players, 15 hanggang 20 centavos ang posibleng madagdag sa presyo kada litro ng diesel. Wala namang nakikitang paggalaw sa halaga ng gasolina at kerosene. Samantala, may big-time price hike rin na posibleng ipatupad sa liquefied petroleum gas o LPG sa pagpasok naman ng Pebrero. Tinatayang aabot sa 4 pesos and 50 centavos hanggang 5 pesos ang malalagdag sa presyo kada kilo ng LPG. Ibig sabihin, magkakaroon ng 49.50 hanggang 55 pesos na pagtaas sa halaga ng bawat 11 kilogram na tangke. Ito na ang ikalawang LPG price hike ngayong taon. 17 plastic bag na naglalaman ng hinihinalang shabu na nakalagay sa isang maleta ang nadiskubre ng mga otoridad sa isang abandonadong kotse sa Maynila bandang alas 10 kagabi. Ayon sa mga operatiba ng National Bureau of Investigation, nakatanggap sila ng impormasyon na may ipinuslit na iligal na droga gamit ang naturang sasakyan, kaya sinundan nila ito kahapon. Ngunit dahil sa mabigat na trapiko ay hindi nila naabutan ang sasakyan. Ngunit makalipas ang ilang oras, natagpuan nila ang sasakyan na inabandona sa Escolta, Maynila. Isa sa ilalim na ng NBI ang mga illegal na droga sa chemical testing. Here are the news from different parts of the globe. Chaos and protests erupt as U.S. President Donald Trump orders temporary travel ban on 7 Muslim-majority countries. Marie Peñarada has the news. President Donald Trump's order for extreme vetting of visitors and legal permanent U.S. residents from 7 majority Muslim countries sparked outrage and protests on Saturday, January 29, with activists arguing in court to try to block deportations of people stranded in U.S. airports. The new Republican president on Friday put a 4-month hold on allowing refugees into the United States and temporarily barred travelers from Syria, Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, and Yemen. Immigration lawyers, activists, and Democratic politicians reacted furiously, and many worked to help marooned travelers find a way back home. In Brooklyn, the American Civil Liberties Union sought to block the order in an emergency hearing. Hundreds of protesters gathered at airports in Dallas, Chicago, New York, and elsewhere, while inside, anxious family members waited and worried for travelers. At Chicago O'Hare International Airport, holders of green cards waited for hours to be allowed through. Fiona Masenti, who is a member of the American Immigration Lawyers Association, says the volunteer lawyers at O'Hare have been unable to reach people who have been detained. We haven't been able to speak to them. I tried. I went into the CBP. I had a G28, which is the form that we normally file with cases that allows us to enter an appearance as an attorney. They do not honour them. They would not let me speak to the client. They're not giving us any information. The people have not been able to communicate with their family members, so there's been no phone calls, nothing. So. Trump, who took office just a few weeks ago, had promised during his campaign what he called extreme vetting to do more to protect Americans from terror attacks. He told reporters in the Oval Office that his order was not a Muslim ban and said the measures were long overdue. Green card holders from the said countries will not be allowed back in until they are rescreened. It was unclear how many U.S. permanent residents would be affected. A senior U.S. administration official said on Saturday that green card holders from 7 affected countries have to be cleared into the United States on a case-to-case basis. Marie Peñaranda, UNTV News and Rescue, Houston, Texas. Former Panamanian dictator Manuel Noriega has been released from prison for 3 months to undergo a brain surgery. Noriega, who ruled Panama from 1983 to 1989, has left
prison under heavy police guard for the treatment ahead of the surgery planned for February 15. His defense lawyer, Ezra Angel, says judicial authorities have granted 82-year-old Noriega a period of home arrest until April 28 to go through with the operation. Afterwards, an assessment will be made on whether he should return to prison or recover outside. Noriega, who is serving time for murder, was initially sentenced in the United States in 1992. Meanwhile, Chilean firefighters are still fighting hard against the raging forest fires, which have spread to affect about 480,000 hectares. Although firefighters have put out at least 60 ground fires, there are around 100 reported fires still raging on after almost 2 weeks into firefighting. The fires have claimed the lives of at least 11 people, including some firefighters and police officers. Chilean President Michelle Bachelet says the origin of the forest fires remains unknown. She adds that deliberate intent cannot be ruled out. And those are the latest news from around the world this morning. Isang red carpet premiere ang isinagawa sa Pasay City kagabi bago ang Miss Universe coronation na gagawin ngayong araw. Ibinabahagi ng mga kandidata ang kanilang ginawang paghahanda at excitement sa Coronation Day. Narito ang hataw na balita ni Rina Villamor Camara. Isang araw bago ang Miss Universe Coronation Day, isang red carpet premiere ang naganap dito sa SMX Convention kung saan naglakad ang mga horado, kandidata, performers at mga hosts ng pageant. Pasado alas 5 ng hapon nang magsimula ang red carpet premiere kung saan dagsa ang miyembro ng media para salubungin ang mga VIPs bago ang big day. Naging host ng pageant sina 2010 fourth runner-up Miss Universe Venus Ra at social media sensation at half Filipino na si Brett Manrock na first time mag-host ng isang event. Like I said, just a bunch of craziness and like a bunch of weird comments, Pinakamaagang dumating si DOT Secretary Wanda Teo na nakasuot ng berdeng damit na gawa ni Rene Salud. Nilinaw ng Tourism Secretary ang issue na hindi inimbitahan si Vice President Leni Robredo sa pageant day at sinabing na-delay lamang ang VIP tickets para dito. She was the first person I considered being the VP. So I was waiting for a VIP seats kasi ang binigay sa amin was only yung lower box. After the VIP is lower box. So itong binigay namin sa mga ambassadors, senators and congressmen. But sa kanya, I've been asking LCS to give me a VIP seat. Of course, she was really a priority. Naroon din si 1969 Miss Universe Gloria Diaz na nagbigay ng tips para sa mga kandidata. Well, watch your step. Number 1. Number 2, tuck your stomach in. Number 3, don't feel that, if you make it, if you don't make it, this is the end of your life or the beginning of your life. This is just a small portion. Tinanong naman natin sina Miss Australia, Miss USA at Miss Finland kung sa tingin nila ay makakapasok sila sa top 12. We'll have to see. It's such a strong group of girls this year. All the girls are beautiful inside and out. So I really hope that I can make the top 13. I'm confident that I can hopefully do well, but I can't predict the future. So I think about it that what's meant to be is going to happen. But I don't want to think about tomorrow. I just want to enjoy the moment, and whatever happens tomorrow happens, and it's destiny. Si Miss Costa Rica at Miss France naman ay nagbigay ng mensahe sa sino mang makakakuha ng titulo. Really hope that that person has a pure heart that can continue with Pia's legacy, and for that person to be there not for herself or her country but to be for everyone in need and the whole universe. First, I hope you are one of my friends during this beauty pageant, and I hope you will invite me to New York. Nagbigay naman ng ilan sa kanilang ginawang preparasyon sina Miss Panama at Miss Puerto Rico. I've been working really hard. This is my dream and I think I deserve it. I've been doing my best. Nakapanayam din natin ang pambato ng Pilipinas na si Maxine Medina ukol sa kanyang training sa pagsasalita ng Ingles at sa pagkuha ng translator. He's on standby, actually. Well, we've been training a lot
for Q&A, and everything what we trained is all about English. I answered always in English, and then all of a sudden, if I'm gonna try Filipino, maguguluhan lang yung isip ko. Like, he's gonna be there as standby in case something happened, or I want him to rephrase or explain to me the question, just in case, because some of the judges speak in English with a slang. So, Sa araw na ito, matapos rumampa at magpakilala ng lahat ng mga kandidata, i-anunsyo agad ang top 12. At mula sa top 12, dito naman pipilian ang top 9, top 6 at top 3 at kung sino ang tatanghaling bagong Miss Universe 2016. Rina Villamor Camara, UNTV News and Rescue, Pasay City. Ayan na, ito na ang araw na pinakahihintay na. Sabi nila today daw ang most beautiful day in the universe. Wow, Yan. na naman ha. Ito kaya, ay, naku, wala yung beauty nila. Si Attorney G at Jocas lamang po ang nasa Radyo La Verdad de 50 sa Huntahan. Attorney G, Jocas, good morning. Yes, Kuya Jun. Good morning. Magandang Tita Monica. Oo, wala yung partner namin kasi alam mo naman. Andun, sumali sa Miss Universe. Ready na. Ba, Nagre-ready na. nagumami Sumali. na. Nandun. Siya yung nag-a-arrange ng parking doon. Say, nako ngayong alas 8 ng umaga mga kasabay, talagang magsisimula na ang pinaka-inaabangan sa buong mundo. Sino ang bet mo, Tita Monica? At kayo naman, Siyempre Philippines, Philippines. diba? Si Wala pa Kuya naman. John naman. Philippines pa rin. At alisin natin kunyari yung pagka-Pilipino natin. Alisin Yung natin. objective lang talaga. Mga Kasi, kunwari pa kayo. magkunwari pa kayo. Yung objective talaga na choice ninyo. Ikaw, sino ba? Hindi ko ano masyado eh. Ako, Miss Spain. Walang Spain. outstanding masyado sa akin. Oh, ako Colombia. Ayun. Ba, parehas tayo? Parehas kayo ni Oo, Parehas ganda tayo. ng kulay niya eh, di ba? Gusto ko yung kulay Mga niya. Latina. Oo, naku, abangan natin yan. Colombia at Philippines. Pero magano rin tayo. Baka Tingnan niyo biglang... naman si Tita Monica, parang Latina din. Attorney G, minsan na yung Ukraine lagi nang nagra-runner up yan mga nakaraan taon, baka biglang pumasok. Baka biglang pumasok. Abangin natin yan. No? Saka may isang bansa, Sierra Leone. Sierra Leone. Leone. First time niya, tsaka mukhang medyo, ano siya ha? Iba, may wow factor, no? Yes. Black beauty, tulad din ng Miss Brazil, the first time na nagkaroon ng black representative ng Brazil, pero may favorite din siya. Pero Jocas, hindi black kung tawagin sa Brazil yun. Anong tawag? Mga mulata. Mulata? Oo. Hindi pa yung kulay niya hindi talaga black yun. Well, Dito dyan ang may tawag mas ano pa mulato. doon. Well, ang black kasi tama ka Kuya John, ang black tulad kasi ng mga yung mga mata na lang nila, yung puti ng mata nila, yun ang makikita mo pagbukas Pero yung mulata, siyempre may halo. Ayun. May pagka-brown. At abangan natin ang mga report na yan. Every now and then magre-report sa atin si Rina Villamor Camara na live na naandyan sa MOA Arena. Sige, maraming salamat sa inyong dalawa. Narito mga dapat abangan sa ikalawang paghataw ng mga balita. Anti-illegal drug units ng Philippine National Police bubuwagin na ayon kay PNP Chief Ronald De La Rosa. Pangulong Rodrigo Duterte nagbabala sa Estados Unidos sa paglagay ng kanilang arms depot sa Pilipinas. Implementasyon ng no weekday sale policy sa mga mall sa Metro Manila pinalawig ng MMDA. At mas mahigpit na seguridad sa paligid ng MOA Arena. Ipatutupad ngayong araw para sa pagdaraos ng Miss Universe 2016 Coronation. Iniutos na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang cleansing sa hanay ng Philippine National Police. Samantala, ipinadidissolve na rin ang lahat ng anti-illegal drug units ng PNP. Narito ang hataw na balita ni Ross Salicos. Inatasan ni Pangulong Rodrigo Duterte si Philippine National Police Chief Director General Ronald Bato de la Rosa sa pagrepaso ng record at pagkalap ng listahan ng mga tauhan ng pulisya na nasangkot sa mga katiwalian tulad ng extortion, ngunit nakabalik sa serbisyo. Ayon sa Pangulo, bibigyan niya ang mga ito ng bagong assignment at ipapadala sa mga conflict-affected areas sa Mindanao kung saan nangangailangan ng karagdagang puwersa. I have to have a strong presence in Basilan and Inulo. Sila yung paunahin ko doon. Kung marunong ito magnakaw din, doon sila.
Bahaski na, even if you are retirable. Bahagian niya ito ng cleansing sa pambansang pulisya kasunod ng kontrobersyal na pagkakasangkot ng ilang pulis sa South Korean kidnap slay case. Samantala, iniatas din ni Pangulong Duterte kay PNP Chief De La Rosa ang pagbuwag sa lahat ng anti-illegal drug units ng PNP. We are going to dissolve all anti-drug units of the PNP at all levels, including the anti-illegal drugs group of the PNP. Tiniyak naman ni Pangulong Duterte na hindi na makakapag-operate ang mga tiwaling pulis na sangkot sa illegal drug trade at iba pang kriminalidad. Gayunman, binigyang diin naman ni Pangulong Duterte na magpapatuloy ang kanyang anti-drug war hanggang sa pagtatapos ng kanyang termino. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Malacanang. Iniulat kagabi ni Philippine National Police Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa kay Pangulong Rodrigo Duterte na nasa kustodiya ng muli ng PNP ang isa sa mga pulis na nasasangkot sa pagdukot at pagpatay sa Korean businessman na si Ji Ik-ju. Ito ay matapos sasabihin ng punong ehekutibo na binibigyan lamang niya ng 24 na oras si Police Superintendent Rafael Dumlao upang sumuko. Si Dumlao ang itinuturong mastermind umano sa krimen. Narito ang pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte. If you do not come out soon, I will offer dead or alive. Ikaw mismo, Dumlao. 5 million. Dead or alive. You deliver him to me dead, okay ako. Dalhin mo dyan sa gate ng Malacanang, patay, buhay, okay sa akin. Dead or alive. Si Dumlao ay nasa restrictive custody ng PNP ngunit umalis sa Camp Crame noong Biyernes ng gabi kahit na hindi ito binigyan ng permiso upang umalis. Pinanitigil ni Pangulong Rodrigo Duterte sa US Armed Forces ang pagdadala ng kanilang kagamitang pangmilitar at paglalagay ng depot sa Pilipinas. Narito ang hatol na balita ni Leslie Longbowen. Nagbabala si Pangulong Rodrigo Duterte sa Estados Unidos, partikular na sa armed forces nito, na itigil na ang pagpapadala ng mga kagamitang pandigma sa iba't ibang bahagi ng bansa, partikular na sa Palawan, Cagayan de Oro City at Pampanga. Ginawa ng Pangulo ang pahayag sa isang press conference sa Malacanang kagabi. I am serving notice to the armed forces of the United States. Do not do it. I will not allow it. First of all, merong provision doon sa visiting force government. There shall no be permanent facilities. A depot by any other name is a depot. Ayon kay Pangulong Duterte, kung hindi ititigil ng US Armed Forces ang pag-unload ng kanilang mga armas at weaponry nila sa bansa, mapipilitan itong ipawalang bisa ang mga kasunduang militar ng Pilipinas sa Amerika. You do that and I will consider a review and maybe ultimately abrogate, since it is an executive order, abrogate the treaty altogether. Dagdag pa ng Pangulo, ayaw niyang madamay ang Pilipinas kung magkakaroon ng girian ang Amerika sa ibang bansa. That I would not allow my people to needlessly die. That would really, at the end of the day, I would be the worst president kung gamitin ko. Ganun talaga eh. Naghahanap siya ng gulo. Gusto niyang pumasok. They're planning an expedition. Go ahead. We would not participate. Bukod pa rito, iginiit din ni Pangulong Duterte na pinahahalagahan nito ang commitment niya kay Chinese President Xi Jinping hinggil sa bilateral talks sa maritime disputes sa West Philippine o South China Sea. Kasi ang China ayaw na makikipag-away. And I made a commitment to President Xi Jinping. I made a solemn commitment that we will talk about this arbitral award during my term. When? I really do not know, but during my term. And we will talk hard. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Philippines. Binigyan diin ni Pangulong
Pangulong Rodrigo Duterte na iginagalang nito ang polisiya ni US President Donald Trump na pagbaba ng mga visitor at refugees mula sa 7 Muslim major countries. Kung paano anyang naiintindihan ni Trump ang kanyang anti-drug war, ganito niya rin inuunawa ang dahilan kung bakit nito ipinatutupad ang travel ban sa kanyang bansa. Gayunman, nagbabala naman ito sa mga Pilipino na nasa Estados Unidos na sumunod sa regulasyong ipinatutupad ng American government. Pakinggan natin muli ang pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte. Out of respect for his statement, I can only answer him in the manner that he has told me. Di ako makialam. So yung mga Pilipino nang doon, you better be on the right track. If you are not allowed to stay there or overstaying, you get out. Because if you are caught and deported, I will not lift a finger. You know that it is a violation of the law. Samantala, handa naman si Pangulong Duterte na tumanggap ng mga refugees sa mga apektadong bansa kung kinakailangan at kung aaprubahan ng Kongreso. Abu Sayyaf leader na si Isnilon Hapilon umano ang top honcho o pinuno ng Islamic State sa Pilipinas. Ayon sa Pangulo, nangangamba siya sa banta ng extremism sa bansa na siya ring pinakamatinding problemang kinakaharap ng mundo sa ngayon. Kaya naman anya, gagawin ng tropa ng militar ang lahat upang masugpo ang banta ng terorismo sa bansa. Narito ang pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte. I will use the bombs and the heavy artillery and all. Kaya bago mo pumasok, so yung mamatay dyan, sorry na lang, collateral damage. Noong Biyernes ay inuulat ng Armed Forces of the Philippines na mas malubhang nasugatan si Hapilon sa military airstrike na isinagawa sa bayan ng Butig, Lanao del Sur. Si Hapilon ay isa sa mga wanted terrorists sa United States o Estados Unidos na umunoy sangkot sa pagdukot sa 3 American national sa Palawan noong 2001. Mas pinalawig pa ng Metro Manila Development Authority ang implementasyon ng no weekday sale policy sa lahat ng mga mall sa Metro Manila upang maibsan ang problema sa trapiko. Narito ang hatol na balita ni Joanne Nano. Nagkasundo ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at lahat ng mall operators na mas palawigin pa ang implementasyon ng no weekday sale policy. Una itong ipinatupad noong Disyembre upang mapaluwag ang trapiko sa Metro Manila na kalakip ng holiday rush. Ayon sa MMDA, epektibo ang no weekday sale policy kaya naman ipatutupad na nila ito sa buong taon ng 2017. Sa ilalim ng polisiya, pinagbabawalan ang mga mall na magsagawa ng kanilang malawakang sale tuwing mga araw ng Lunes hanggang Biyernes. Bukod dito, pumayag rin ng mga operator na i-extend ang pagpapatupad ng nighttime delivery kung saan maaari lamang isagawa ang paghahatid ng kanilang mga produkto tuwing alas 11 ng gabi hanggang alas 5 ng madaling araw. Makikipagtulungan din sa MMDA ang mga ito upang masawata ang mga kolorum na sasakyan na kadalasang pumaparada sa mga mall. Tanggalin yung mga kolorum doon sa lugar nila. Tanggalin yung mga illegal terminals. Tanggalin yung mga illegal vendors. Even yung mga hamog. Samantala, isa sa ilalim naman sa traffic management seminar ng MMDA ang kanilang mga security personnel upang magsilbing karagdagang puwersa sa pagmamando ng trapiko sa paligid ng mga mall. We will deputize their security guards. Bibigyan namin ng paniket. They will undergo training and bibigyan namin ng paniket. Para matulungan sila, matulungan din kami. Labis naman ang pasasalamat ng MMDA sa mga mall operators sa kooperasyon at pakikipagtulungan ng mga ito sa pamahalaan upang masolusyonan ang problema sa trapiko. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Makati City. Nagsimula ng tumanggap ng Sabado ang mga pampublikong paaralan ng mga estudyanteng magpaparehistro para sa susunod na school year. Narito ang hatol na balita ni Aiko Miguel. January 28 hanggang February 24, 2017 ang itinakdang early registration ng Department of Education para sa mga estudyante. Sakop nito ang mga incoming kindergarten hanggang grade 10 students sa mga pampublikong paaralan. Kaya naman ang ilang mga magulang sinamantala na ito upang maagang maiparehistro ang kanilang anak bago magsimula ang school year 2017-2018. Gaya na lamang sa ilang paaralan sa Quezon City, gaya ng Bagong Pag-asa Elementary School.
Ernesto Rondon High School at Ismael Mathay Senior High School. Ayon sa magulang, mas magandang samantalahin ang early registration upang iwas aberya. Mabilis po. Kaso nga lang po, yung syempre pag tulad yan, hindi dala yung mga anak, mas mahirap kasi hindi nila madetect kung marunong na bang bumasa, marunong na bang bumilang, marunong na sumulat. Kasi pagka ganong time na po, marami na pong nagpapa-enroll. Po ay dalawa po yung kasama kong bata. Ayon naman sa grade 11 student na si Jeremiah, paraan niya ito upang makapaghanda pa sa ilang bagay na kailangan para sa susunod na school year. Pag maaga, mas parang hassle-free ka. Wala ka nang iisipin pagdating ng pasukan. Paalala naman ng mga guro, gaya ni Binibining Mercuria Ganaden, isang district supervisor ng elementary school. Maigi rin na maihanda ang mga bata at masanay sa loob ng paaralan upang hindi na magkaroon ng separation anxiety o manibago sa araw ng pasukan. At least alam na kung saan ilalagay yung bata, kung ano ang pangangailangan ng bata. Para hindi na tayo pagpasukan, pasok na kaagad, klase na, hindi yung mag-e-enroll ka pa, sayang po yung oras at panahon. Pag naka-enroll na ang bata, pagdating nila sa oras ng klase, oras na talaga ng klase. Hindi na nagkukumahog mag-e-enroll kung saan ilalagay. Ito, alam na saan yung classroom, sino ang teacher, di ba? Alam na po yung section. At least ang bata, wala na yung masyadong iyakan. Maiwasan na yung, di ba, anxiety ng bata. Yun po ang kaibigan. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Quezon City. Nasa 5 milyong pisong halaga ng ari-arian na natupok ng apoy sa sunog na sumiklab sa Santa Mesa, Manila kaninang madaling araw. May report na live si Asher Kadapan. Asher, magandang umaga. Yes, good morning, Attorney G. Mabilis na tinupok ng apoy ang isang residential area sa Bataan Street, Bacood, Santa Mesa sa Maynila, bandang 12:30 kaninang madaling araw. Ayon sa inisyal na ulat ng Santa Mesa Fire Station, 5 bahay ang nasunog at ang ilan sa mga ito ay bakanteng pinauupahang bahay na pagmamay-ari ni Adela Ignacio. Isa naman ang nasugatan na caretaker ng bahay na si Judith Villamor nang madapa habang umiiwas sa sunog. Kwento ni Aling Judith, nakarinig na lang siya ng malakas na pagsabog sa isang kwarto ng bahay at doon na nag-umpisa ang apoy. Mabilis naman sila nakalabas ng bahay kasama ang kanilang 2 kasambahay at 2 bisita. Naapula ang tunog bandang 1:28 kaninang madaling araw at tinatayang nasa 5 milyong piso ang halaga umano ng natupok na mga ari-arian. Patuloy namang iniimbestigahan ng mga bombero ang sanhi ng sunog. Balik sa iyo, Atty. G. Maraming salamat, Asher Kadapan, live na nagre-report mula sa Maynila. Para naman sa mga balita sa labas ng bansa, narito si Angela Lagunzal. Yes, Angel. Thank you, Monica. Here are the latest news from different parts of the world. 23 Chinese tourists and 2 crew members were rescued by Malaysian authorities after their boat sank in rough seas off the coast of Borneo yesterday. 6 people are still missing. The catamaran failed to arrive at popular tourist spot Mengalum Island after departing Kota Kinabalu, the capital of the eastern Malaysian state of Sabah, on Saturday. The Malaysian skipper says the boat sank after being damaged in turbulent waters. Authorities are now investigating the sinking of the catamaran and whether it should have been used as a tourist vessel. The vote count for France's socialist primary began on Sunday, with turnout up on the first round as the left picked the candidate to represent it in the spring's presidential election. The primary runoff pitted pro-business ex-Prime Minister Manuel Valls against left-wing lawmaker Benoit Hamon. Hamon, a former education minister who wants, among other things, to establish a basic state income level of 600 euros per month for all adults, is favored to beat Valls in the primary. Results are expected later today. Turnout was up 22.8% on the first round at 5 p.m. local time. Hold
Holders of a valid U.S. visa from the countries targeted in U.S. President Donald Trump's immigration ban may now be granted entry after the American Civil Liberties Union or ACLU hails judge's decision to block part of Trump's order. Clarence Shaughnessy has the details. A federal judge blocked on Saturday the deportation of dozens of travelers and refugees from 7 Muslim major nations stranded at U.S. airports under the order of President Donald Trump after a lawsuit filed on behalf of 2 Iraqis with ties to U.S. security forces. The American Civil Liberties Union, which sought the temporary stay, said it would help about 100 to 200 people who found themselves detained in transit or at the U.S. airports after Trump signed the order. In the lawsuit filed in the Federal Court of Brooklyn, New York, the 2 men challenged Trump's directive on constitutional grounds. The suit said that their connections to the U.S. forces made them targets in their home country and that the pair had valid visas to enter the United States. In her emergency ruling, U.S. District Judge Ann Donnelly ordered the U.S. authorities to refrain from deporting previous approved refugees as well as approved holders of valid immigrant and non-immigrant visas and the other individuals legally authorized to enter the United States from the countries targeted in Trump's order. We asked the judge to hold everything in place. We believe this executive order is clearly unlawful, but what we said to the judge is we understand she may need time to figure that out, to block the removal of everyone nationwide who's been caught up in this unlawful executive order. She agreed. The government may not send anybody back until she finally rules. Everyone now who came is safe. And so this was a remarkable day. What we've shown today is that the courts can work. They're a bulwark in our democracy. And when President Trump enacts laws or executive orders that are unconstitutional and illegal, the courts are there to defend everyone's rights. The lawsuit highlights some of the legal obstacles facing Trump's new administration as he tries to carry out the directive, which the president signed on Friday. The order imposes a 4-month ban on refugees entering the United States and a 90-day hold on travelers from Syria, Iran, and 5 other Muslim major countries. Clarence Shaughnessy, UNTV News and Rescue, New York, USA. And those are the latest news from around the world this hour. Back to you, Monica. Thank you, Angel. Mahigpit na seguridad ang ipinatutupad sa paligid ng MOA Arena para sa gaganaping Miss Universe Coronation ngayong araw. Kasabay nito ay ipinatutupad din ngayong araw ang gun ban sa Pasay at Parañaque City. May report si Maki Libradilla live. Good morning, Maki. Yes, Jun, alam mo, naka-full alert ngayon ang PNP at AFP dito sa MOA Arena dahil nga sa gaganaping Miss Universe Grand Coronation ngayong araw. Noong Sabado pa lang ay nakadeploy na ang mga tauhan ng PNP, AFP at Philippine Coast Guard sa area. Ayon kay NCPRO Police Chief Director Oscar Albayalde, nasa 1,800 ang idineploy nilang pulis. 300 dito ay sa loob ng arena magbabantay. May mga SWAT team din sa mga bisinidad ng MOA Arena para tiyakin ang kaligtasan ng mga guest at mga kandidata ng prestiyosong pageant. 200 naman ang armed forces na nakaduty din sa lugar at 150 mula sa Philippine Coast Guards. Bukod dito ay naglagay naman ng 5 X-ray machine at metal detectors sa audience entrance ng MOA Arena. May mga nakaantabay ding first aid station sa loob at parking area ng arena sakaling may mga ilangan ng tulong medikal. Humingi naman ng kooperasyon ang mga otoridad sa publiko na sumunod sa mga palatuntunan na ipinatutupad tulad na lang ng 2 araw na gun ban sa Parañaque at Pasay City. Pansamantala muna yung sinuspinde ay ang permit to carry firearms outside residence sa 2 syudad. Bawal din ang pagdadala ng pagkain sa loob ng arena. Hindi rin pinapayagan yung pagpapalipad ng drone at helicopter 1 kilometro sa perimeter area ng MOA Arena. Ayon kay Albayalde, wala namang road rerouting ngayong araw o ngayong umaga dahil maagang magsisimula ang pageant. Subalit pansamantala nilang isasara ang mga karatig kalsada sa arena pagkatapos ng Grand Coronation upang dire-diretso ang paglabas ng mga kandidata ng Miss Universe.
Sa ngayon Jun, pakita ko lang sa iyo yung sitwasyon dito sa entrance ng MOA Arena. At sa ngayon tuloy-tuloy pa din yung pagdating ng mga manonood ng Grand Coronation dito sa MOA Arena at dumadaan yung mga dala nilang gamit sa malalaking X-ray machine at pagkatapos ay doon naman sila dadaan sa metal detector at body check. Yung iba sa mga nakikita natin ay may mga daladalang flag ng sinusuportahan nilang kandidata. Kanina bandang alas 3 ng umaga June ay dumating na dito sa MOA Arena yung mga kandidata ng Miss Universe sakay ng 3 bus. Yan mga latest mula dito sa MOA Arena, balik sa June. Maraming salamat, Maki Libradilia. Para sa mga karagdagang balita, bumisita lamang sa aming website na untvweb.com. Sobrang excited ka na. Oo, kanina pa ako namamasma. Tama ba yun? Namamawis. Namamawis. Oo, dahil excited talaga ako. Okay, abangan po sa ikatlong paghataw ng mga balita. Pangulong Rodrigo Duterte binigyan ng 2 araw ang National Bureau of Investigation upang madakip ang mga tauhan ng umano'y sangkot sa Korean kidnap slay case. NBI Director posibleng matanggal sa pwesto kapag hindi nakasunod sa deadline. Pangulong Duterte magbibigay ng 1 milyong pisong pabuya sa ikadarakip ng 3 NBI assets na sangkot sa G-ICJU case. Mag-asawang na-aksidente sa motorsiklo sa Bulacan, tinulungan ng UNTV News and Rescue Team. NHA Builders naguho ang pangarap na makapasok sa quarterfinals sa UNTV Cup Season 5 matapos talunin ng BFP Firefighters. At pinakaabangang 2016 Miss Universe isasagawa na ngayong araw. Mga hurado, pipili na ng top 13 sa halip na top 12 sa mahigit 80 kandidata ng prestiyosong beauty pageant. Nandiyan dyan ngayon sa lugar kung saan gagawin itong ating Miss Universe. Kasama niya si General Albayalde para malaman natin kung ano ang kasalukuyan ngayong ginahanda dyan mula sa MOA Arena. Rina, good morning. Good morning, Kuya. Tama ka dyan. Kasama ko ngayon si NCRPO Director Oscar Albayalde. Tanungin natin siya kung kamusta nga ang security nila dito sa Mall of Asia Arena. Good morning. So far, so good. No? Wala tayong nakikitang problema with regards to security. Ang nagiging problema lang is yung naging dagsa ng tao no? At one time. So they have to be in around 7:30. So alas 7 na, medyo mahaba pa rin yung pila. Ilan pong mga kapulisan ang pinakalat natin dito sa paligid ng Mall of Asia Arena? Paligid, we have 672 uniform personnel. Sa loob naman, we have 353 na personnel sa loob. Unarmed yun. Anong oras po tayo nagsimulang magpapasok ng tao dito sa Mall of Asia? Nag-start kanina around 5:30 na pumasok. No? Ngunit ngayon dumagsa kasi yung mga tao kaya medyo congested yung entrances natin. And aside from that, sir, may nakita rin po akong ambulansya dito. Marami po tayong nakakalat na ambulansya. Yes, marami tayo from OCD, no? Yung mga rescue personnel. At meron din tayong mga fire truck dito. At meron din tayong mobile detention cell just in case na merong gustong manggulo. So hanggang kailan po tayo magpapatrolya dito sa area tsaka dun sa mga hotel kung saan nakastay yung ating mga kandidata tsaka yung mga judges at host po natin? Dun sa hotel, hindi natin bibitawan yung hotel until the last candidate shall leave the country. Ayan, maraming salamat po sa inyo NCRPO Director Oscar Albayalde. Balik sa iyo, Kuya. Thank you, Rina, and kay General Albayalde. Good luck sa ating mga ginagawang seguridad dyan sa lugar na yan. And we will be asking more from you, Rina, kung ano ang kasalukuyang nangyayari dyan. Nakakita ka na ba? Nakita mo na ba yung mga ano dyan? Nakita mo na ba yung mga kandidata? Kuya, nandun na sila sa backstage ngayon. Kaninang alas 5 pa ng umaga, naghahanda na yung ating mga kandidata. At nakita kong pumasok, kapapasok lang si 1969 Miss Universe Gloria Diaz. Dagsa na rin yung tao dito. Ina-expect natin na 20,000 yung taong pupuno sa Mall of Asia Arena, Kuya. Ano ba yan? May bayad ba? Yung entrance, magkano ba ang bayad sa entrance dyan, Rina, if you would know? Ticket price natin nagsisimula ng 2,000
20,000 pesos hanggang 50,000 pesos para dun sa mga patron seats. Wow, 2,000. Yun yung Gen Ad, 2,000. Ikaw, saan ka nakaupo? Jan Ad, yes. Kuya, sa may media center lamang tayo. Dadalhin nila yung mga kandidata kung sino man manalo dun sa may media center. Tapat sa may parking space ito ng Mall of Asia Arena, kuya. So nasa labas lang kayo, ganon. Yung media center. Opo, kuya. Lahat ng media po ay nasa labas lamang. May isang station para sa mga media. Ina-expect natin na halos 2,000 media, international at local, ang pupunta doon at mag-camp nga doon sa media tent natin. Kumusta ngayon ang ambience dyan? Marami bang nakikita kang suporta din mula sa mga iba't ibang mga countries na nagre-represent? Meron ba silang mga delegates na dala-dala? Yes. Yes, kuya, may mga nakita tayo kanina at nakuhanan nga natin ng videos mula sa Thailand, mula sa Peru, mula sa Barbados, iba't iba. Actually, pwede nating interviewin yung ilan dito. Mga guests, hello po, hi! Hello. Ayan. Sino po ang sinusupport? Of course, Maxine, Philippines. Ayan, naka-gown po kayo ngayon in support of Maxine Medina. Yes, this is a once-in-a-lifetime event, so dapat we're dressed to the nines. Ayan, saan pa po kayo galing? Manila lang naman. Manila, ayan. Maraming salamat po sa inyo. Ayan. So, marami dito ang supporters talaga ni Maxine Medina, pero meron ilan din na international. Kanina nakita natin yung mga supporters ng si Miss Thailand, Miss Barbados, tsaka si Miss Peru. Wala ka bang makakausap dyan na nag-support naman sa sa ibang country, yung mga hindi Pilipino? At saan silang nagmula? Maghanap ka nga. Tingnan mo nga kung parang wala ka makita. Parang puro Pilipino eh. Sige, hanap tayo, kuya. Oo. Parang no? Puro Pilipino, kuya, pero kanina meron tayong nakita. Sige nga. Tingnan mo nga para malaman natin kung pumunta at saan siya uupo. May nakita na akong blonde. Saan siya uupo? Ayan, blonde. Ayan. Where are you from? From Russia. From Russia, so you're supporting Miss Russia? Yes, of course. I'm from. I'm director of Miss Russia. Director of Miss Russia. So when have you been here in the Philippines? When did you come here? Wonderful. I'm so happy to come. Thank you so much. And I think it will be a very great party. Thank you. Do you think that Miss Russia will have a top 13 seat? I hope she will be. She must be. All right. Thank you so much, ma'am. Ayan, kuya. May mga nakakausap na rin tayo dito na taga ibang bansa. Mga supporters ng iba't ibang mga kandidata. Taga-Russia pala yung Papapasok na yan. Papasok na sila sa loob niyan. Sige nga. Yes, kuya, kasi magsistart ang ating programa at 8 o'clock in the morning. Alright. Baka, ayan. Habulin mo yung isa na yun. Iba ang kulay ng buhok eh. Yun naka-yellow daw. Wala, nalagpasan ka na eh. Sa harap mo, Rina. Ayan. Where are you from? South Africa. South Africa? Yeah. Okay, where did you come here from the Philippines? Well, I live here now. We moved here end of 2015, so we live in Makati. So we're out here to support Miss South Africa. Okay, aside from Miss South Africa, who are your top 3 bets? Philippines, obviously, number one. I've heard that Miss Malaysia, is that also good? good. Yeah, it's pretty good. And obviously Miss USA, everyone, yeah. I used to live in Miami, so But you're supporting Miss South Africa now? Miss South Africa have to be, right? Have to be patriotic, but right alongside Miss Philippines. Did you come here with any of your friends? Your My relatives? wife, actually. I think I've just lost her. She's over there. That's my wife right there. Yeah, so we're here to enjoy it. Yeah, she's with PLDT, so we're out here with PLDT today. So good luck to Miss South Africa then. Yeah, hopefully all goes well in Miss Philippines. All right. Thank you so much, sir. All right. Thank you. So yan, may nakausap na rin tayo na supporter ng South Africa, pero siya nga ay dito na nakatira sa Pilipinas, kuya. Di mo tinanong kung Pilipina ba yung asawa eh. Pilipina ba, nakita mo? O South African din? Hindi, kuya. South African din po. Yes po. South African. Ayan. Taga-ibang bansa ba yan? Nasa tabi mo na yan? Mukhang, hindi. Mukhang Pilipina eh. May kausap eh. May kausap. Ito yellow yan. Yes. Ay, naka-yellow. Naku, nagtatakbo. Mukhang... Kuya yung naka-yellow reporter ng Mexican TV.
Okay. Mukha ka sa Mexican, hindi. Mexican TV Oh, ayan. Ito. Taga saan naman yan? Hi, excuse me. Can we get an interview from you? No, for you. Please, so just one interview. Who are you supporting for? Come on. You understand English? I know. Kuya, ayaw magpa-interview. Yung iba kasi hindi nakakaintindi ng English, kaya hindi sila nagpapa-interview. Magsalita ka ng salita nila, language nila. Sabi mo, ano bang language mo at kakausapin kita ng language mo. Si Coach Chuck Reyes nandito, kuya. Ayan, siyempre. Interview mo, sige. Coach Chuck, kamusta po kayo ngayong umaga? Okay lang, bright and early. Masaya po ba kayo na dito po gagawin ng Miss Universe sa Pilipinas? Of course, this was a long time. Matagal natin pinag-arapan to. So we're happy. It's From Argentina, sino po ang ating at sa Miss Universe? Colombia, Panama, Nicaragua. Yan, sino po ang kasama nyo ngayon? My wife, si Cherry. Hello, yes. Inunahan mo pa yung TV5, oh. Sino kasama nyo dyan? Ayan, good morning. Ayan, kuya. Kasi kamo, hindi naman tayo insecure eh. Ayan, nasa likod mo. Hindi mo na, nakalagpas sa'yo yung isa eh. Yun yata, hindi ba yung kausap niya din kanina? Ayan, kuya, meron pa akong... Sige. May isa pa ako. Abulin mo. Ayun, naka-blue. Ano ba yun? Ayan, ano yan? Yes. Hi! You are in costume right now. You look dazzling. What's your name? I'm Gina. I'm from Colombia. I'm coming to give you support to Andrea Tobar from Colombia. Colombia. How Yeah. long have you been here in the Philippines? Well, actually, like 8 days. It's a wonderful country. I love your country. Beautiful. Okay, and aside from Miss Colombia, who are your top bets here? Well, I think so many beautiful, but I think French, Colombia, of course, Philippines, Thailand, and Aruba. Aruba is beautiful too. Who's with you watching the pageant today? With many friends. Many friends coming from Colombia to give you support. Okay. Can you show your dress with us? Absolutely. Okay. Turn around, please. Mabuhay! Ayan, mabuhay. Saying mabuhay. Mabuhay! Love Philippines! Viva Colombia! Ayan, maraming salamat. Thank you so much. Ayan, kuya, so marami pa rin yung mga tao dito, pero mahigpit nga yung security na pinapatupad nila dito sa paligid ng Mall of Asia Arena. Alright, Rina, we'll get back to you later at hagilap ka ng mga pangyayaring nagaganap dyan so that maramdaman naman namin yung ambience dyan sa lugar na kung saan ay ginagawa ngayong kasalukuyan ang Miss Universe. Salamat. 7:16 in the morning. Magandang umaga po. Araw pa rin ng Monday. January 30 na. Yes. January 30 po. Sabayan pa rin tayo napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio at maaari din tayong mapanood sa ating Facebook account at sa ating untvweb.com via live streaming maging sa ating UNTV mobile application. Pwede nyo pong i-download yan sa iOS at sa Android. At para sa mga ngayon pa lamang ho nagbukas ng kanilang mga radyo at mga telebisyon, narito ang mga hataw na balita sa umagang ito. Pangulong Rodrigo Duterte binigyan ng 2 araw ang National Bureau of Investigation upang madakip ang mga tauhan ng umano'y sangkot sa Korean kidnap slay case. NBI Director posibleng matanggal sa pwesto kapag hindi nakasunod sa deadline. Pangulong Duterte magbibigay ng 1 milyong pisong pabuya sa ikadarakip ng 3 NBI assets na sangkot sa G-Itju case. Mag-asawang naaksidente sa motorsiklo sa Bulacan. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team. NHA Builders naguho ang pangarap na makapasok sa quarterfinals sa UNTV Cup Season 5 matapos na talunin ng BFP Firefighters. At pinakaaabangang 2016 Miss Universe isasagawa na ngayong araw. Mga hurado pipili na ng top 13 sa halip na top 12 sa mahigit 80 kandidata ng prestihiyosong beauty pageant. Sa detalye ng mga balita, tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang mag-asawa na sugatan matapos na bumangga sa poste ang sinasakyang motorsiklo sa Balagtas, Bulacan. Narito ang hataw na balita ni Nestor Torres.
Sa loob na ng police patrol na abutan ng UNTV News and Rescue Team ang mag-asawa na sugatan matapos maaksidente sa Barangay Burol First, Balagtas, Bulacan kaninang madaling araw. Agad namang nilapatan ng pangunang lunas ng grupo ang dalawa na kinilalang sina Rodrigo Magtana, 30 anyos at Jennifer Reyes, 29 anyos, residente ng Barangay Wawa, Balagtas, Bulacan. Nagtamo ng sugat at gasgas sa iba't ibang parte ng katawan ang mga biktima matapos sumemplang. Ayon kay Rodrigo, pauwi na sana sila ng bahay at binabaybay ang MacArthur Highway nang bigla siyang mapuwing at mawalan ng kontrol sa motorsiklo. Mabagal lang naman takbo namin, siguro 40 lang. Napapikit ako, napuwing ako tumama ako sa poste. Tumba kami. Nagpasalamat naman ang mga pulis sa ginawang tulong ng UNTV. Malaking bagay po kasi bali katulong namin. Hindi naman kami lahat knowledgeable sa mga ganitong sitwasyon. Kaya malaki po natutulong lalo na sa medical assistance po ng UNTV po. Nestor Torres, UNTV News and Rescue, Bulacan. Binigyan ng deadline ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pamunuan ng National Bureau of Investigation para sa ikadarakip ng mga tauhan na ahensya na umano'y sangkot sa South Korean kidnap slay case. Kaugnay nito, pinatawan din ng Pangulo ng 1 milyong pisong bounty ang bawat isang NBI asset na sinasabing may kinalaman sa naturang kaso. May hataw na balita si Rosalie Cos. Inatasan ni Pangulong Rodrigo Duterte si National Bureau of Investigation Director Dante Gueran na gawin ang lahat ng paraan upang mahuli ang 3 assets ng NBI na umano'y sangkot sa pagkidnap at pagpaslang sa South Korean businessman na si Ji Ik-ju. Banta ng punong ehekutibo, mananagot ang mga opisyal ng NBI kapag hindi ito nagawa sa loob ng 48 oras o 2 araw. Posible ring matanggal sa pwesto si NBI Director Gueran kapag nabigo ang ahensya na sundin ang deadline ng Pangulo. Mangolekta na ako sa garanti mo. Assets ninyo yan, alam ninyo kung saan. The worst is, kung hindi mo makuha yan, I might relieve you. Kasi kayo yung mag-asset dyan, tapos ito mga na maging kriminal. Bukod dito, nakahanda ring magbigay si Pangulong Duterte ng tig-1 milyong pisong pabuya para sa ikadarakip ng 3 NBI assets. At yung mga na lang, assets, they were not really agents, they were characterized only by the word assets. Tag 1 million kayo. Una na ring nagpahayag ang Pangulo na magbibigay ng 5 milyong pisong reward sa makapagdadala kay Police Superintendent Rafael Dumlao sa Malacanang buhay man o patay. Subalit napag-alaman na rin ng Pangulo na nasa kustodiya na ito ng pulisya sa Camp Crame. At handa na rin anyang sabihin ni Dumlao ang lahat ng kanyang nalalaman hinggil sa krimen. Latest story ng pagkakustodi na. Mabuti Dumlao. Abogado ka pa naman. Sayang mabiyuda yung asawa mo pati yung anak mo walaan ng tatay. Samantala, kinumpirma naman ni Pangulong Duterte na nag-alok ng resignation si PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa. Ngunit hindi ito tinanggap dahil naniniwala siyang hindi ito ang solusyon upang malinis mula sa katiwalian ang isa sa pinakakorap na ahensya ng pamahalaan, ang pambansang pulisya. I was just facing the reality that walang magandang maratngan kung papaalisin ko si Bato. With more reason for us to do more and the correct way to do it, if I may say so, is to go after the persons who perpetrated the crime. Sila yun. Because crime is personal. Hindi mo mapahid sa ibang tao yan as severe as ousting a chief of the PNP. Just because the perpetrators are police officers and they brought in the suspects. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue, Malacanang. Lagay muna ng panahon mula kay Ray Pelayo sa ating UNTV Weather Center. Ray,
Ray, may rain ba today? Yes, Kuya Daniel, merong ilang mga lugar po tayo makakaranas ng mga pagulan. Unang-una, umiiral itong low pressure area natin. Ito yung nasa southern tip po ng Palawan, yung nasa 330 kilometers sa may south-southwest ng Puerto Princesa City sa Palawan. Yan po yung weather condition na ulan dito sa may southern tip ng Palawan. Kuya. So, meron bang mga bantang pagbuo ng bagyo? Malakas bang chance natin dyan? Maliit ang chance nitong maging bagyo, Kuya, ayon sa Pag-asa maaari. Pero ito maaari mag-cross dito sa may southern part ng Palawan. At kung titingnan natin yung pinaka satellite imagery ng Pag-asa, yung mga pag-uulap ay talagang nakita natin sa malaking bahagi ng Palawan at posible nga yan magdulot, Kuya, ng mga pagbaha at landslide dyan sa lugar na yan, Kuya. Alright, Ray, sige. At bigay mo sa amin ang kabuang ulat ng panahon sa maghapon. Ito po ang maglalagay ng panahon sa mga susunod na oras. Dahil nga po sa epekto nitong low pressure area at yung tail end of a cold front, ang forecast po ng Pag-asa, yung area po ng Palawan, makakaranas po ng makulimlim na lagay ng panahon at meron pong malakas na mga pagulan na posible pong magdulot dyan ng mga pagbaha at landslide. Yun naman po nga Cagayan Valley, Aurora at Quezon ay makakaranas din po ng hanggang sa katamtamang pagulan at may light rains naman po sa Cordillera, Ilocos region sa lugar po na yan. Samantalang sa Metro Manila at nalabing bahagi naman ng Luzon ay makakaranas din po dyan ng mga thunderstorms. Sa Science Garden sa Quezon City ngayong araw, maaari pong umabot sa 29 degrees Celsius ang pinakamataas na temperatura. Baguio po 12 to 21, ang Tagaytay po ay 19 to 26 at sa Puerto Princesa City sa Palawan hanggang 30 degrees Celsius. Yung Visayas area, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papauri at magkakaroon din po ng mga pagulan, pagkidlat at pagkulog, lalo na po yung area ng Samar at Leyte. Sa Iloilo City, maaari pong umabot sa 30 degrees Celsius ang pinakamataas na temperatura ngayong araw. Metro Cebu 31 and 29 sa may area po ng Tacloban City. Ang area po ng Mindanao ay makakaranas din po ng partly cloudy to cloudy skies at magkakaroon din po ng mga pagulan, pagkidlat at pagkulog. Sa Cagayan de Oro City, maaari pong umabot sa 30 degrees Celsius ang pinakamataas na temperatura ngayong araw. Metro Davao 32 and 31 sa may area po ng Zamboanga City. Samantala, ang atin pong sunrise, 6:25 a.m. Atin naman pong sunset, 5:53 p.m. Dahil ang ating ulat panahon, wala naman po tumaraw, huwag natin kalilimutang pasalamatan ang Diyos na naman lang. Balik po sa inyo dyan. Maraming salamat, Ray Pelayo mula sa ating UNTV Weather Center. I-inspeksyonin ngayong Miyerkules ng House Committee on Metro Manila Development ang panukalang lokasyon upang gawing railway common station sa North EDSA Quezon City. Nitong Enero lamang, nabuo ang pinal na Memorandum of Agreement kung saan napili ang parking lot sa pagitan ng SM North EDSA at Trinoma Malls upang gawing common station ng MRT3 at LRT1. Ayon kay Committee Chairperson Representative Winston Castelo, dito madedetermina kung saan o sasang-ayunan o pipigilan ba ng mga mambabatas ng pamahalaan na ituloy ang naturang MOA. Tiniyak naman ng komite na ang mga commuter ang isa sa mga pangunahing isasaalang-alang sa pagdedesisyon sa lokasyon ng common station. Nagkasundo naman ang Metro Manila Development Authority o MMDA at mga transport leader na maglagay ng mga jeepney stops mula Commonwealth Avenue sa Quezon City hanggang sa Espanya Boulevard sa Maynila. Ayon kay MMDA Officer in Charge and General Manager Tomas Orbos, bukod sa inaasahang makatutulong ito upang maibsan ang masikip na trapiko, ay makapagbibigay ginhawa rin ito sa mga commuter. Paliwanag ng ahensya, ang pagbababa at pagsasakay ng pasahero sa jeep kahit saan ang karaniwang sanhi ng matinding trapiko. Aalamin ng Technical Working Group ang strategic location para sa mga jeepney stop sa pakikipagtulungan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB at ng local government units. Alamin naman natin ang sitwasyon ng trapiko sa mga oras na ito mula kay Joan Nano live. Yes, Joan, magandang umaga. Yes,
magandang umaga sa iyo, Monica. Magandang umaga kay Kuya Daniel at magandang umaga sa lahat ng ating mga kasambahay. Ngayon po ay araw ng Lunes, medyo dagsa na po ang volume ng mga sasakyan kaya naman asahan na po ng ating mga motorista ang moderate to heavy traffic sa ilang mga pangunahing lansangan sa Metro Manila. Partikular na nga, Monica, para doon sa mga daraan dito sa may elliptical road. Alamin natin ang lagay ng trapiko. Tingnan natin ang sitwasyon, Monica, ng trapiko dito sa may Commonwealth Avenue sa atin pong mga kababayan na biyahe po papunta dyan sa may area ng Fairview, Quezon City o yun pong ating mga kababayan na papunta naman po dyan sa may area ng Rizal. Ito pong eastbound lane, wala pa pong masyadong magiging problema sa ngayon yung atin pong mga motorista dahil maluwag pa po ang daloy ng mga sasakyan. Simula po dyan sa may area ng Philcoa hanggang dyan po sa may bandang Ever Gotesco ay magiging tuloy-tuloy pa po ang inyong pagbiyahe sa ngayon. Tuloy-tuloy na po ang light traffic situation. All the way na po yan hanggang kayo po ay makarating dyan po sa may area ng Batasan. Samantala, ang westbound lane naman po, medyo nagsisimula na pong mag-build up ang moderate to heavy traffic. Magsisimula po yan dyan sa may area ng Batasan hanggang sa kayo po ay makarating dito sa may area po ng Tandang Sora. Moderate na rin po ang sitwasyon dito sa may bahagi ng Ayala Techno Hub hanggang dito po sa may area ng Philcoa. Medyo mabagal na rin po ang daloy ng mga sasakyan. Kung makikita po ng ating mga kasambahay, itong mga sasakyan po na sa may U-turn slot, ayan, medyo nagkukos na po ng moderate to heavy traffic. Ngayon din, ito pong mga sasakyan naman na papalabas ng EDSA Quezon Avenue o yun pong mga sasakyan na patawid po dyan sa may area ng Espanya. Pagdating nyo po dyan sa may EDSA Quezon Avenue, dyan po sa may northbound lane ay medyo maluwag pa naman ang sitwasyon ng trapiko sa ngayon. Subalit para naman po doon sa mga nandyan na po sa may area ng southbound lane ay medyo asahan na po ng ating mga motorista at mga commuter ang mabigat na daloy ng mga sasakyan sa mga oras na ito. Samantala, silipin naman po natin ang ilan po sa ating mga live traffic points. Unahin po natin ito pong sa may C5E Rodriguez sa may Pasig. Sa atin pong mga kababayan na biyahe po dito sa may papunta po sa area ng Makati, kung kayo po ay daraan dito po sa may Libis, sa mga oras na ito ay medyo mabigat na po o mabagal na ang daloy ng mga sasakyan. Samantala, yung kabilang bahagi naman po ng kalsada para sa ating mga kasangbahay na manggagaling po dyan sa may Makati area, kung kayo naman po ay biyahe papunta dito po sa may Libis, wala pa pong masyadong magiging problema dahil maluwag at tuloy-tuloy pa ang sitwasyon ng trapiko sa may area po na yan. Samantala sa may Recto Avenue, Manila naman po tayo sa ating pong mga kasangbahay na biyahe po patungo sa may area ng Divisoria. Gayun din po yung mga papunta sa may area ng Legarda. Wala rin pong masyadong magiging problema dahil maluwag at tuloy-tuloy pa po ang inyong magiging pagbiyahe sa magkaparehong lane po na yan sa mga oras na ito. Monica, atin ngang muling ipinapaalala sa lahat ng ating mga motorista na dahil ngayon ay araw ng Lunes, hindi po muna maaaring bumiyahe sa ating mga kalsada ang mga sasakyang may plakang nagtatapos sa 1 at 2 simula ngayong alas 7 ng umaga hanggang mamayang alas 8 ng gabi. At yan muna ang ating gabay sa kalsada ngayong umaga. Balik sa iyo dyan sa studio, Monica and Kuya. Maraming salamat, Joan Nano, live mula sa Elliptical Road sa Quezon City. Iba pang mga balita sa iba't ibang panig ng bansa mula sa Cebu City. Hatid naman sa atin ni Deb Riveral ang ating Balitang Prom Day. Ayong butag, Deb. Yes, daghang salamat Kuya Daniel ug maayong buntag sa atong mga kasangbahay. Aniya na ang mga balita gikan sa nagkalain-laing dapit sa Pilipinas. Tulo ka importante og naa sa panahon nga issue ang giistoryahan sa gihimong roadshow sa Presidential Communications Office sa Zamboanga City. Kini ang hataw na balita ni Dante Amento. Mas 200 stakeholders desde na diferente sektor ya atende na Presidential Communications Office o PCO Roadshow na siyudad de Zamboanga del Sabado. Ya diskute el tres importante asunto que debe saber el público. El Freedom of Information, Philippine Chairmanship na ASEAN 2017 y Administrative Order No. 1 na FOI y reitera como igual el cada Pilipino puede sacar con el access o información na performance o transacción del mas quincual rama de gobierno. FOI seeks to level the playing field. How? Regardless of your social standing, regardless of your government position, you are given the same standard. Ya asigura el gobierno por medio del Administrative Order No. 1 ta puede proteger el derecho y vida del mga journalist.
por Medyo Conel Yacria Task Force bajo na AO1 el Presidential Task Force on Media Security. Itong administrasyon na ito ang bukod-tanging administrasyon na naglagda po ng administrative order, unang pinirmahan ng Presidente na AO, creating the Presidential Task Force on Media Security. Mientras tanto, relatao na ASEAN Chairmanship ya explica el ayuda ay puede darle el ASEAN Summit na país este año. El Association of Southeast Asian Nations o ASEAN tiene 10 miembro estado. Because we're looking at all of our cooperation related to integration, ang tinitignan lagi namin dito ay yung harmonization ng ating mga batas. Kasi isa sa mga challenges ngayon ng ASEAN at tinutugunan natin ngayon is to how to harmonize the domestic laws of each country with the regional aspiration. Enseguidas del roadshow, el launching del PIA ASEAN Kiosk na International Airport de Zamboanga. El PIA Kiosk para darle impormasyon na publiko especialmente na mga turista en conexión con el ASEAN. Dante Amento, UNETV Noticias y Riscate, Ciudad de Zamboanga. Na-turnover na sa kagamhanan sa tulo ka lalawigan sa Eastern Visayas ang 25 milyones ka pesos nga katunga sa pondo alang sa implementasyon sa Special Areas for Agriculture Development Program. Ani ang hataw na balita ni Jeneline Gaki. Ginhatag na ang Department of Agriculture hatulong nga probinsyan Samar ani ginsaad hini nga bulig para maibanan ang kakurian han tulong nga probinsya. Iniina ilaro man Special Areas for Agriculture Development o SAAD program. Halistahan Philippine Statistics Authority o PSA, kaupod ang Western, Northern ngan Eastern Samar, hanapulong nga probinsya inangay matutukan han gobyerno kahitaas an insidente han kakurian. Tig 50 milyones ka pesos ani gahatag nga pondo ha mga ini pero yan na nga 2017, 25 milyones ka pesos laanay an pauna nga again turnover ha kada probinsya para matikangan na ang livelihood component ha mga beneficiaryo. We're now trying to move fast kasi as you all know, livelihood projects yung tina-target to be implemented and yung weather is not cooperating. Una nga tututukan ng mga agriculturist ang rice production ng livestock para Western Samar. Samtang high value crops, corn, rice ng livestock liwat para pipira nga organization ng cooperatives ang tatagan hin prioridad han Northern Samar yan nga tuig. Target liwat han Eastern Samar nga mapunan hin 60% kakakulangan han pondo han mga parag-o mga probinsya. Province riddled with conflict, poverty, and disaster. Dirinig looming because SAAD program is one of the projects or program that we consider nga dako ang bulig nga dihamon. The total assistance of 50 million, which is a manifestation of the sincerity of President Duterte. It shows the commitment of the Duterte administration in reducing one of the poorest regions in the country, especially my province. Ginlalauman han Agriculture Department nga pinaagi ni nga SAAD program mapapaubos sinihin 25% ang poverty incidence sa mga probinsya nga kaupod the top 10 han PSA is poorest province of the country. Jeneline Gaki, UNTV Notisya ngan Bulig, Tacloban, Leyte. Kilo-kilo nga endangered species ang nasakmit sa gihimong random inspection sa Philippine Coast Guard sa Pantalan sa Masbate City. Si Jerry Galicia sa mga detalye. Nabulgar sa mga tawuhan sa Philippine Coast Guard kag Philippine Army ang mga nakasako na endangered species sa Masbate City Port sa nakaagi na Sabado. Sa ginhiwat na random inspection sa PCG sa mga barko sa pier, nakumpiska ang 52 kilos na binulad na alligator pipefish, 30 kilos na shark's fin, 33 kag katungan na kilo sa sea cucumber kag 4 ka kilo sa unidentified seashell. Titingnan mo sa kasi ito, may amoy. So doon nila na
pa kasi sir ito, nakapanong mga tao ko. So, ayun, hinabol nila. Tingnan nila kasi nakakulong-kulong doon sir yung tricycle. So, kaya mga inspection po kasi natin. Kasi ito, hindi to kayang amuyin ng aso. Ang kada kilo sa alligator pipe fish ay gina-estimate na may market value na 18 pa 19 mil pesos. Kag ang sea cucumber ay gina-estimate man na nasa 4 mil pesos kada kilo. Segun kan PCG Commanding Officer Edgardo Aguilar, posible sa mga coastal barangay San Dimas sa Langkag, Kawayan, naghali ang mga nakumpiska. Sir, hindi po kaya ito ng Coast Guard lang. So, ang hinihingi ko po sa mga tao na alam po nila na ito po, mga endangered species na po, itip po nila sa amin, pagbigay alam po sa Coast Guard o sa PNP na mayroon pong nangyayaring mga illegal para naman po masugpo. Ginkilala naman ang duwa na suspect na sinda Erwin Laurio, 32 anyos, San Barangay Daku, Lungsod San Mobo, kag Joseph Bahar, 19 anyos, kag utility personnel san usad na beach sa Barangay Bagakay. Deklarasyon san mga suspect dili ninda aram na ginbabawal ipabakal ang mga ini. Ginpadara lang kuno sa inda mga kaigmahudan ang mga nasabi na mabinulad na laman dagat pakadto sa Sorsogon. Naka-schedule na kasuhan ang duwa sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sin kaso na paglabag sa RA 10654 o the Philippine Fisheries Code of 1998. Jerry Galicia, UNTV Barita, kag-responde, Masbate. Gipaagi sa usa ka static display sa Philippine Navy ang ilang pag-awhag sa mga Dabawenyo aron moapil sa hukbong dagat sa Pilipinas. Si Victor Cosares sa maong report. Usa sa nahimong atraksyon sa People's Park sa Dakbayan sa Davao sukad niadtong Sabado hangtod kagahapon ang static display sa Philippine Navy. Gipakita sa grupo ang ilang mga kahimanan alang sa rescue operations o disaster response. Samtang gipakita usab sa Naval Special Operations Group o ang Philippine Navy SEALs ang pipila sa ilang mga armas. Wala sayanga sa mga Dabawenyo ang maong higayon aron magpalitrato ug masayran usab ang trabaho sa Philippine Navy. It's very kanang refreshing siya para sa mua kasi daghan kag kanang mga ideas or mga information nga makuha about sa Philippine Navy, about their work. Gipahimuslan usab sa grupo ang higayon aron madasig ang katawhan nga musulod sa Philippine Navy. Sulod sa duha ka adlaw, kapin sa 50 ang nagpalista nga buot mamahimong miyembro sa Navy. Gusto ko magbabaka sakaling makapaglingkod sa ating sambayanan. This is my dream. Ayun nga, kailangan namin ng mga maraming applicants. Kasi sa Navy, yearly marami nagre-retire. Mayroong compulsory, mayroon ding 20 years in service, yung optional na tinatawag. So mayroon ding namamatay at mayroon ding kasama ng mga awol at saka yung mga biglang nag-resign. Gipatigayon usab ang maong kalihukan sa Cebu, Iloilo, Zamboanga ug General Santos City diin kapin sa 450 ang nagpalista. Sunod nga bisitahon sa grupo ang Iligan. Ang maong kalihukan gipatigayon atol sa pagbisita usab sa BRP Andres Bonifacio, ang ikatulo nga Hamilton-class cutter sa Philippine Navy nga gikan sa Estados Unidos. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Davao City. Na ang mga balitang atong gitutukan gawas sa kauluhan. Gikan dinhi sa Cebu City, balik din ha sa inyo kuya. Daghang salamat Deb Riveral live mula sa Cebu City. At para naman sa mga balita sa labas ng bansa, kasama natin muli si Angela Lagunzad. Hi Angel. Thank you Monica, and for news abroad. Canadian Prime Minister Justin Trudeau responded to President Trump's executive order banning refugees and halting immigration from several countries by welcoming those refugees to Canada. Bianca Quijano has the news.
Prime Minister Justin Trudeau's message about Canada's continued acceptance of refugees is trending on social media. It comes after U.S. President Donald Trump temporarily stopped refugees from entering the United States. These refugees come from 7 countries which are predominantly Muslim. Trudeau said that Canada is open to refugees fleeing their native countries. He added that Canada's multiculturalism strengthens the nation. In 2015, Canada welcomed 25,000 Syrian refugees. So far, Canada has welcomed over 39,000 refugees from different conflicted countries. Almost 2,000 refugee applications are now approved, although they have yet to arrive in Canada. Meanwhile, the majority of Canadians are in agreement with their Prime Minister in welcoming immigrants to their country. I think, for some of them, they're just trying to find a way out of there from those war-torn countries, and, it's not safe enough for them, right? So I think we should be accepting of them and allow them to come into our country and, just at least take some refuge for a bit until maybe things get better and then, go from there, I guess. But well, he's great because his father had that sense of thinking, because Canada also belonged to the Native Indians, and his father welcomed immigrants to Canada. In spite of Papa wanted to keep Canada for the Europeans, his father didn't have that thought in his head. So Trudeau is kind of following in his father's footsteps. So he's a good man. Donald Trump is... According to the latest numbers from Immigration, Refugees and Citizenship Canada, or IRCC, over 17,000 refugee applications are currently being processed by the Canadian government. I'm Bianca Quijano, UNTV News and Rescue, Toronto, Canada. A legal advisor to Myanmar's ruling National League for Democracy was shot dead at Yangon International Airport after returning from a government-led trip to Indonesia. An unidentified lone gunman killed veteran lawyer Ko Ni and injured 2 others in front of the main terminal of the airport. Police have detained a suspect, but the motive is so far unknown. In other news, tens of thousands have gathered in Bucharest and other main cities to protest against government plans to decriminalize certain offenses through emergency decrees that could hurt an anti-graft drive. According to the drafts, the government intends to decriminalize abusive power actions causing financial damage of less than 200,000 lei or $47,500. The government is also seeking to pardon convicts sentenced to less than 5 years for committing certain crimes, as well as to cut sentences by half for all prisoners aged over 60 and those having terminal illness, regardless of their crime. Justice Minister Florin Iordache will hold a round of public consultations over the plan later today. And those are the latest news from around the world. Back to you, Monica. Thank you, Angela. At balikan natin ngayon dahil magsisimula nga po ang ngayong umaga. Ito ng ating 65th Miss Universe pageant na isasagawa sa Mall of Asia Arena. At sa halip po na 12 nga, ang desisyon ng Miss Universe Organization ay piliin nila yung top 13 sa mahigit na 80 candidates dahil dito sa taas ng online votes na nakuha noong preliminary competition. Medyo yan ang ngayon eh. Oo. Yan ngayon ang may kaibahan Oo. Dati kasi po, di ba top 15, ginawang top 12, pero dahil nga doon sa votes, 30 naman ngayon. Tsaka kasi yung participation sa social media, iba na din ngayon ng nadadagdag. Na. Mula po sa Pasay City, balikan natin ang hataw na balita ni Rina Villamor Camara. Rina! Yes, Kuya, good morning. Ngayon nga, ilang minuto na lamang magsisimula na nga itong 65th Miss Universe pageant at kukonti na lamang yung taong nakapila dito sa labas ng Mall of Asia Arena. May nakuha kong isang designer dito na nag-design ng mga dresses ng 3 kandidato ng Miss Universe. Hello, good morning. Mayan Buntag. I am Buntag. What's your name? Aviad Arik Herman.
David, where are you from? I'm originally from Israel and I live in Sweden. Okay, you're a designer, right? That's correct. Who are the candidates that you're dressing up for today? I have had the privilege to design for Miss Israel, for Miss Austria, and for Miss Sweden. Okay, and what are the motives or pegs of these candidates? Miss Israel is paying tribute to the very first Miss Universe ever, Eve from the Book of Genesis, with a snake and an apple. Miss Austria is celebrating the 50th anniversary of The Sound of Music, most successful film musical of all times. And Miss Universe Sweden, for the very first time in the history of Miss Universe, is wearing a special dress that's called the Dress of Dreams, both as an evening gown and as a national costume. The inspiration came from Pippi Longstocking, the strongest girl in the world, and we actually made a universal humanitarian project fulfilling children's dreams. So in fact, all those dreams that were documented as they were fulfilled are printed on her dress. It's very, very unique and special, and I'm very proud. In fact, in the three of them. Okay, so do you think that your three candidates will be able to make it to the top 13 cut? I really, really wish each one of them to make it to the top 13 and further on, but it's a very tough competition. All the girls are really wonderful, beautiful, put all their heart into that, and I think we should just celebrate this beautiful privilege to be here and have all this beauty around us. All right, thank you so much for taking time Maraming with us. salamat. Maraming salamat. Bye. Thank you so much. Ngayon, Kuya, excited na nga ang lahat dahil malalaman na natin kung sino nga ang tatanghaling bagong Queen of the Universe. Kahapon sa red carpet premiere, sinabi ni Miss U Organization President Paula Shugart na batay sa naging desisyon kagabi ay hindi lamang top 12 kundi top 13 na ang kanilang unang pipiliin dahil sa mahigpit na labanan sa fan votes na umabot na sa 230 million votes. There are 230 million votes online for the prelim, and for different candidates. But and I just wanted to be able. We had the ability to do a 13, so why not? So we just decided we could get one more contestant in with the between the online vote and our preliminary panel. Naabutan naman natin ang host ng pageant na si Steve Harvey na nagsabing mainit ang naging pagsalubong sa kanya ng Filipino community. I mean, I love it here. I think it's great. I think this country's been more than receptive. I think that they're very, very warm. I've never seen anybody as enthusiastic about this pageant as they have been here. The crowds are amazing everywhere you go. It's just a great, great, great reception. So tomorrow morning we get it done. We get it done. Thank you. Excited na rin ang mga performers tulad ng Grammy Award-winning na Boyz II Men at si Florida na magkakaroon ng Pinoy backup dancers. I mean, a lot of energy. I mean, the sound system is just amazing. I'm pretty sure we're going to have a definitely phenomenal audience out there, so I'm looking forward. Tinanong naman natin ang ilan sa mga hurado sa kanilang criteria for judging. Absolutely. The backstories were incredibly important to me to just get to know the girl behind the dress. We look for something like an it quality, like when you walk in a room, you know that that's Miss Universe. Somebody who has a personality. This is a person that everybody's going to look up to and to be a good role model for kids. And her best and most important job is to be able to reach people. So whatever she says, people will listen. So who is the right girl? And I'm looking for a girl who is confident, beautiful, strong. A girl who is going to inspire other women and young girls. And lead it by example. Someone who can inspire change. Someone who has a soul and someone that you just look at and say, Miss Universe. Hindi naman nagpahuli si reigning Miss Universe Pia Wurtzbach na emosyonal na sa mga huling oras niya bilang title holder ng Miss Universe. Yes, I did have a talk with them and it was just more of sharing my story. I don't really want to try to dictate what she should do because each reign is different. You know, a girl has her own way of representing the organization and
Matapos nga rumampa at magpakilala ng 86 na kandidata, agad na i-anunsyo yung top 30 na kandidata na sila naman ang rarampa para sa swimwear competition. At dito pipiliin ang top 9 na rarampa naman para sa kanilang evening gown. Ang top 6 na sasabak sa Q&A portion at top 3 na magkakaroon na lamang ng final walk bago piliin ang susunod na Miss Universe o 65th Miss Universe. Kuya, ito pa lamang ay ikalawang pagkakataon kung saan nagkaroon ng fan vote kasama sa mga additional judge ng Miss Universe. Nangunguna nga ngayon sa votes natin si Miss Thailand at pumapangalawa lang si Miss Philippines. Kaya pwede pa rin bumoto hanggang mamaya kasi sabi nga dito ng presidente ng Miss Organization na si Paula Shugart, kasama lahat sa pagboto yung top 13, top 9, top 6 at top 3 at kung sino nga ang magwawaging Miss Universe. Yan muna ang latest mula dito sa Pasay City. Back to you, Kuya. Maraming salamat, Rina Villamor Camara mula po sa MOA Arena. Sa sports, nabigo ang NHA Builders na makausad pa sa UNTV Cup Season 5 matapos na makuha ng BFP Firefighters ang huling slot para sa quarterfinals. Samantala, napantayan naman ng PNP Responders ang 8-2 record ng BOC Transformers at Judiciary Magis matapos na talunin ang Malacanang. Narito ang hataw na balita ni Bernard Dadis. Amores, Bartojano. Pasok na sa quarterfinals ng UNTV Cup Season 5 ang BFP Firefighters. Nakuha ng BFP ang huling ticket para sa 4 na koponan na magsasagupaan sa quarterfinals matapos magwagi kontra NHA Builders kahapon sa score ng 80-79 na ginanap sa Pasig City Sports Center. Hindi na pinagbigyan pa ng BFP ang NHA na maipwersa ang do-or-die game at tinapos na ang kampanya ng Builders sa liga ngayong season na may 4-6 win-loss record. Sa tindi ng bakbakan, 7 beses nagkaroon ng deadlock sa last quarter. Last 6.9 seconds, abante pa ng 1 puntos ang NHA, ngunit na ipasok ni Gilbert Malabanan ng follow-up shot last 1.9 seconds ng ball game. Nanguna sa Firefighters sina Gilbert Malabanan na kumamada ng 23 points at 8 rebounds at si Anthony Emmanuel Lim na may 12 points, 1 rebounds at 3 steals, kaya tinanghal na best players of the game. At sa second game, naitala ng 3-time runner-up PNP Responders ang kanilang ika-8 panalo matapos talunin ng Malacanang Kamao sa score na 71-63. Kaagapay na ng PNP ang BOC Transformers at Judiciary Magis na may 8-2 win-loss record. Sa first quarter, abante ng 3 puntos ang Malacanang, 17-20. Pumutok ang opensa ng PNP sa second quarter at umabante ng 7 puntos, 41-34. Bumanat ang mahigpit na depensa ang Kamao team sa third quarter at nalimitahan sa 9 na puntos lamang ang naibusdo ng PNP upang itala ang 50-51 pabor sa Malacanang. Malaking bagay ang 4 na puntos mula sa magkasunod na free throw ni Anton Tolentino sa last 2 minutes ng ballgame upang agawin ang abante sa Malacanang, 63-60. Pinilit humabol ng Malacanang ngunit kinapos na hanggang sa maubusan ng oras. Tinanghal na best player of the game si Anton Tolentino na tumikada ng 19 points, 5 rebounds at 2 steals. Sa darating na linggo, magsisimula na ang quarterfinals ng UNTV Cup Season 5 kung saan magsasagupaan ang defending champion AFB Cavaliers at 3-time runner-up PNP Responders at ang Malacanang Kamao kontra BFP Firefighters. Samantalang, waiting naman sa semifinals ang BOC Transformers at Judiciary Magis. Bernard Dadis para sa UNTV Cup Season 5. Sa iba pang humahataw na balita, bumisita lamang po sa aming website, ang untvweb.com. Yan ang mga hataw na balita ngayong araw na Lunes, January 30, 2017. Susunod na po ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon.